13 ho, ako yung owner ng McJJ. Ano? Ako po yung owner ng McJJ. Tapos, Ang kasama ko nga po, yung anak ko, si Amon, at saka yung si Denmark Sampiego. tama mo sila doon. Opo, Your Honor. Tapos, Wala naman po ako nakita ang mga commotion o ano pa man. Wala po kami nakita. At wala naman po kaming mga nakitang pagbabago ng ano. Kasi po, yung pong aming ka-house sa nasa baba. so nandoon ka. Naroon Nung po ako. katabi yung kak-house ninyo. Ano yung number ng kak-house ninyo? Hindi ko po tanda, Your Honor. Pero nasa baba po kami. Magkatabi kayo ng kak-house ng mga nawawalang tao. Nasa taas po sila. Sa taas sila, kayo sa baba. Baba po kami, Your Honor. Taga saan ka nga, Mr. Sikson? Tanay Rizal din po. Ha? Tanay Rizal na naman. O Tanay Rizal ka pa rin. So, kilala mo yung mga tao na yon, yung mga nawawala. Kilala po. Kilala ko. Kilala po yung dalawa, pero yung iba po, hindi po. Kilala mo yung dalawa. Yes, Your Honor. So, magkatabi kayo ng kak-house during Yes. the time. Hindi po mo magkalisya po. Yan, ganun po. Maganon. So, anong naobserbahan mo nung panahon na yun? Wala po naman ako nakita, Your Honor. Tahimik po, wala naman pong commotion. Yung sinabi ni alias RV, kanina na nakita niya na pinag-hold yung mga taga-Tanay na nawawala ng mga gwardya ng Manila Arena. Hindi mo nakita? Hindi po, Your Honor. Bakit? Siguro po na panahon na medyo nakahiga po lagi ako sa kak-house. Hindi ko po napansin yun. Nakahiga ka? Opo. All the time, nakahiga ka? Wala ka napansin doon ng mga pangyayari? Hindi po naman po, Your Honor. Pag may, kasi ho, umaalis kami ng madaling araw sa Tanay, nadating kami ng arena, tapos maghapon na po yun, hanggang gabi. RB, alias RB. Nandun ba si Mr. Dison Section nung nangyari yon? Yes po. Nakita niya? Bali po nung naibaba na po yung tao. Ano no? Naibaba na po yung mga biktima. Oh. Nasabihan ko po si sir, pero wala na po yung mga tao. Nakuha na po. So anong ginawa mo nung sinabihan ka niya na wala na yung mga tao na dinala sa ilalim, sa baba? Sinabihan ko po siya na tumigil pagsasalita. Kasi nga po, Pakitanggal nga yung baba mo konti para marinig ka na mabuti. sinabi ko po sa kanya na wag na siya magsalita. Kasi nga po, kaibigan niya yung mga nawawala. Kasi nga po, yung isa sa nawawala, si James Bakay, at saka po si Simpego, magkakaibigan, at yan po ay galing sa farm din ni Puchinunog na nahit ko sa kanya. Magkakasama po So sila. therefore, wala ka na obserbahan na nangyayari, siya naka-obserba na may nangyayari na dinala na yung mga tao sa baba, sa basement, sinabihan ka niya, after nung sinabihan ka niya, ang sabi mo sa kanya, huwag na maingay, huwag na magsalita. Sinabi ko po sa kanya dahil siya po lang ang panay-usap na sa akin ng ganun nga po, pero hindi ko naman maintindihan kasi galing nga po ako sa pagkakatulog, galing po sa pagkakahiga. Nanatili po ako nakasahigaan. So ganun yun, nandun siya, nakahiga lang. Yes po. Sa sinabihan ka niya na huwag magsalita. Bali po nung nagkikwento po kasi ako sa kanila, dumating po yung isang runner po ron, nagpalimber na po ng manok. Kaya po yung sinasabi ko po sa kanila, hindi na po nila siguro naintindihan kasi po iniintindi na po yung manok na ilalaban namin. Okay. How about ikaw, Mr. Edison Sixon? Yung anak, Hamon, anong masasabi mo? Nandoon ka rin o panahon na yun? Opo. Tapos, ano na-obserbahan mo? Wala naman po. Wala naman pong gulo na nangyari po. Wala ka na-obserbahan? Wala po. Hindi ka na, nandoon ka nung sinabihan niya yung tatay mo na yung mga kasamaan ninyo ay yung mga ibang taga-Tanay, dinala na sa baba, sa basement? Hindi ko po alam po yun. Siya lang po nagsasabi noon eh. Ha? Naikwento lang po sa amin pero di po namin nakita. Pero nakwento niya sa'yo na dinala sa baba.
Hindi ko po na Hindi mo siya kasama doon, sinabihan? Nagsasalita po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung iintindihan po nila yung sinasabi ko. Pero po, nung pagbalik ko po ng Cock House, nagkwento po ako. Pero po sabi nila, huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo, madamay pa tayo. Ganun po ang sabi nila. Sino nagsabi nun? Si Boss Jojo po. So, ibig sabihin, takot ka. Kaya sinabihan mo ito na huwag na maingay. Wala po akong natatanda na gano'n, Your Honor. Na? Ang ibig ko po sabihin, hindi ko po na sinabihan ng gano'n, kundi ang sabi ko lang po sa kanya, huwag ka nang mag-ingay at baka ikaw ay madamay. Kasi nga po, magkakaibigan siya. Kung ano man sinabi, Yun nga. Parang sinabi mo rin na takot ka rin. Huwag kayong maingay. Huwag ka maingay at madadamay ka. Parang takot kasi ka. nga po, wala naman ako nakita. Wala naman po kami nakita ang pangyayari. Kaya nga, ito lang, napakasimpleng tanong. Hindi sa gusto kong merong kang ilalabas na salita. Ayaw ko niyan. Pawang katotohanan lang sabihin mo. Pero pag sinabihan ka niya na dinala na sila doon sa baba, mga kababayan mo yung mga taga-Tanay, sabihin mo sa kanya, huwag ka lang maingay diyan para hindi ka madamay. Hanggang doon na lang ang... Hindi ko Ang po kuwan naman mo? talaga nasaksihan, Your Honor. Wala po kami nakita. Siya po lang ang nag-usap sa amin pero hindi po namin nakita. Okay, kung totoo yan na hindi mo nakita, wala kong problema dyan. Ang sa Yun po, akin Your lang, Honor. ang sa akin lang is, this committee is looking for those 34 people na nawawala. At 6 doon o 10 doon ay mga kababayan mo sa Tanay Rizal. At kung ikaw ay natakot man na ayaw mo madamay, pinapatahimik mo itong isang witness, then wala akong magawa. Kung hanggang dyan ka lang, okay lang ako dyan, walang problema. Ha? Sa akin lang is lalabas yung katotohanan. Hindi man kita sinasabihan na magsinungaling ka, pero hanggang katotohanan lang tayo. Okay? Wala naman po talaga ako nakita, Your Honor. Okay, wala ka nakita. Hindi kita pinipilit. At yung pong kami kumbidahin sa CIDG, wala naman po naman ako nasabing ano doon. Na salaysay na may nakita o anuan. Ay, kaya pinatawag, hindi ba kita talaga inimbitahan, pero sinabi kasi ni Mr. Atong Ang na gusto niya magsalita kayo, then kaya nga pinatawag ko kayong dalawa para mag-share kayo sa inyong nalalaman. Hindi ko po naman alam kung bakit kami nakasama rito. Pero naroon lang po kami sa pangyayari pero wala po kami nakitang commotion, wala pong gulo. Ay normal yan, natatanungin ka na katabi kayo, katabi kayo nag-house at nagsabi pa itong isang witness na nandun kayo, sinabihan ka niya na yung kasamahan niya ay yung mga taga-Tanay, nandun na sa baba, dinala. So normal yan, natanungin ka. So ngayon, nasabi mo na wala ka nakita, then you maintain that. Okay lang, wala akong problema dyan. Basta yan ang katotohanan. Gusto ko lang po malinis din yung pangalan ko bilang taga-Tanay. Nung po time na napatawag ako sa CIDG para kunan ng statement, ang nangyari po, medyo siyempre po, naroon din po yung kumpare ko po si Butch Sinunog, naroon din po siya sa habang kami nagbibigay ng statement sa CIDG. Siyempre po, nung matapos yun, nag-usap kami, kinausap niya ako, sinabihan niya ako na mag-ingat ka pare, mag-ingat ka, sabi mo sa inaanak ko, mag-ingat kayo. Hindi ko po alam, lalo po ako kinabahan, hindi ko nga po alam bakit kami pinag-iingat, kung ano po yung nasa likod ng lahat, hindi ko po namin alam yun. Bakit mo sinabi, Mr. Inonog, na mag-ingat sila? Base po sa mga nangyayari, dahil sila miyembro din po ng WPC. Regular po sila naglalaro dyan. Kaya siyempre, nasabi ko po yun dahil sa dami bigla ng nakakagulat, yung volume ng biglang tao mga nawala. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, ha? Salamat po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you, thank you. Dito naman sa iyo, Mr. Butsinonog, may sinasabi si Mr. Atong Ang kanina na nagsinungaling ka daw. Na na wala kang kinalaman sa isabong pero yung pala, nanalo kayo ng malaki. Ilang milyon yon. Kasama ka doon sa grupo na yon. Ano masasabi mo? Una po sa lahat, Your Honor, marireview naman po natin yung first hearing na umatin ako.
Hindi ko po dinideny, nakakilala ko si Julius. Pero ang tanong po sa akin doon, yung relevant nung nangyari kay Julius Habilio sa team ko, kung bakit po parati nilang in-insist na si Julius daw po ang financer nung laban namin sa Manila Arena. Sinabi ko rin po sa committee na yun, nung first hearing, hindi po relevant sa amin si Julius Habilio. Pangalawa, yung dalawang kapatid po ni Julius Habilio, yun po ang hindi ko kilala. Yung magkakapatid po na yan, miyembro po yan ng WPC. Wala po akong sinasabi doon na hindi ko kilala si Julius. Isa-isahin lang po natin, Your Honor. Yeah, totoo yun. Sinabi ko lang, yung sinabi ni Atong Ang, na nagsinungaling ka daw, na umiiwas ka na ay hindi ka daw involved sa sabong, yung pala may-ari kang farm. Pero alam ko, as I can recall, inamin mo naman na may Your farm ka, Honor, wala diba, po. na steering. Hindi ko po dinideny na ako farm owner. Hindi ko po dinideny na kakilala ko si Julius. Napaka-premature naman po sabihin kung hindi ko kilala. Isang barangay lang po kami. Pangalawa, yung sinasabi po ni Mr. Ang, Your Honor, na marami yung kilalang politiko. Totoo po yun. 19 to 20 years, nagtrabaho po ako sa isang politiko as a VIP security. At matagal na rin po akong farm owner. Wala pa po ang mga isabong. Yan na po talaga ang hobby ko. Mag-alaga ng manok, maglaban, magpa-finance. Okay, maraming salamat. Sinabi mo naman yan, last hearing, di ba? So ano na ngayon, ang balita sa anak mo? Wala pa rin. Diretso ko lang po yung honor sana yung kay RV para malinawan tayo lahat. Ano? Yung kay RV po. Yes, go ahead. Si paring Jojo, si Mr. Sexton, kumpare ko pong buo yan. Inaanak ko po sa kasal, yung anak niya. Kaya napunta po si RV sa kanya. Nakiusap siya sa akin kung pwedeng mahiram yung isang tao ko. Ang tao ko po, hindi si RV, yung kapatid niya. Sabi ko, subukan kong kausapin. Sabi nung kapatid niya, boss, wag na ako. Alam mo, Kwan, mahirap maintindihan yung Kwan mo, yung dahil sa mask mo. Pasensya ka, Your Honor, medyo nag-iingat lang ho. Gaganitin ko na lang, Your Honor. Yan. Mas marinig ka. Sige. Yan po si RV. Huwag ka mag-alala, hindi ka akusado dito, ha? Baka takot ka mag-cover-cover kayo. Dahil hindi ka akusado dito. Resource person ka namin. Nag-iingat lang po ako, Your Honor. Tsaka complainant ka dahil anak mo nawawala hanggang ngayon. So, hindi ka namin ipapasubo. Kaya lang, hindi ma-record dito ang sinasabi mo dahil nga sa cover. Okay, yan, medyo klaro na. Tuloy. So, tutuloy ko po yung kay RV. Kaya po siya na napunta kay Paren Jojo. Ni-request din po ni Paren Jojo na makakuha ng tao dahil kulang siya sa tao. So, sabi ni RV, sabi ng kapatid ni RV, boss, yung kapatid ko na lang po, medyo intindido yun sa pagmamanok. Kaya dinala ko po si RV Paren Jojo section. Okay. Hindi po siya ang tao ko. Ang tao ko po, yung kapatid niya. Para malinaw lang po. Okay. Yun lang. So maraming salamat. Ha? Thank you. Salamat very po, much. Your Honor. Salamat. Balikan kita sa EDG. Next update. Anong next na kaso mo? Sir, we also have an update with regard to the case number 8 being investigated by the CIDG. And we would like to announce another breakthrough in our investigation. And this is in connection with the case of Ricardo Lasco. Lasco. Yes, sir. A master agent of Isabong, who was kidnapped by more or less 10 armed men at his residence in San Pablo City in Laguna on August 30, 2021. At least 4 witnesses who were present during the incident positively identified suspects responsible in this case.
The identified suspects are policemen. Sino? Anong mga pangalan? They are formerly assigned at the Provincial Intelligence Branch of Laguna Police Provincial Office based in Santa Cruz, Laguna. And the witnesses initially identified 5 suspects through the photographs of the suspects presented to them by the CIDG in coordination with the PRO Calabarzon. Hold muna sandali. Kumsek, sana yung mga witness dito? Yung asawa ni Lasco at saka yung mga mother. Papaupuin mo, paalisin mo na yung itong Indon Brothers. Paalisin mo na yan sila. Tapos, pati yan si alias RV. Okay ka na? Thank you ha. Yung munang Salamat po. mga babae. Sino ang identified ninyo na chief ng PIB that time? Sir, based on our research, we have identified during that time, the head of the Provincial Intelligence Branch was Lieutenant Colonel Avellino. Abilino? Yes, sir, Avellino. Is he around? Ipatawag niyo? Si Colonel Abilino? Okay, sige, continue. Abilino, dito ka. Continue, General Cruz. With your update. So now, right now, sir, our investigators are now consolidating the sworn statements of our witnesses and other pieces of evidence for the preparation of the filing of appropriate cases against the identified suspects before the Department of Justice. Thank you. So, andito yung pamilya ni Lasco. Si The partner po, Princess. Princess. Yung kasama nyo, Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. mother. Mother ka ni Princess. Ikaw, kapatid. Ha? Kapatid po. Kapatid ni Princess. Pinsan po. Pinsan ni Princess. Andoon kayo nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay niyo. Yes po, Your Honor. Sige, mag-swear muna kayo. Mag-oath muna kayo. I would like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel online. Thank you for joining us, Senator Coco. Please stand up and raise your right hand. Yung mga hindi pa ho nag-swear. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Noong nangyaring dinukot yung ano nga first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John. Opo, John Lasco. Doon sa bahay. Andun kayong 4. Yes po, bali 8 kami nandun. Lahat puro babae po. Puro babae. Yes po. 8. Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo binitbit ng mga Yes po. pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong Lahat dinala po ng aside kay gam- Lasco? Aside kay John Lasco, yung mga losses niyo doon, para may binitbit pa doon na Alahas, mga bags, bolt. bolt. Opo. Anong laman ng bolt?
Pero Pera. po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas niya po, For the record, si John Lasco ay isang isa pong master agent master agent and ng incorporator po ng online Ah? ng WPC. WPC, Yes po. online sabong. Okay. So, nung nandoon kayo, anong nangyari? Pwede mo ma-relate sa amin? Anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag uwi naman po niya, first Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila ng kapatid niya dito. Then, Monday, nung nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po no, nagpunta na sa palengke at magluluto po yun ng breakfast. Tapos pag uwi po namin, automatic yung gate habang bumubukas. Pagbaba namin ng sasakyan, actually kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan. Ako, yung baby ko na 2 years old, at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po, sabi nung pinsan ko sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay, siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may garage po. Maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po noon, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya yung phone niya, bumaba po ako, may nagpasukan na ng mga tao. NBI kami, may warrant ka. Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po akong kasalanan. Nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya, then sabi sa akin, may kaso yan, estafa, large-scale estafa. No bail, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yun, is I'm not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi nung mama ko, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po. Sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na pong mga tao pumapasok na, eto po yung pinsan ko, inalalayan pa siya sa sasakyan po. Pinababa siya, late siyang bumaba po. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-civilian? Naka-black po, may mga naka-shorts, may ibang naka-shorts na hindi ko alam kung nakuha lang sa kanto yung iba ng mga. Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig, talagang kita mo na mga leader, not sure. Basta po ang sinasabi is, wag kayong magulo, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi may kaso yan, baka makaano sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, Pakilala nila si NBI po sila. NBI. Yes po. Ayaw po nilang ibigay yung warrant, ginaganon lang. Wala po. Natutuloy na po ako nun eh. Tapos sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan niyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sync in po kasi lahat habang Tapos bigla pong sinabi sa Manila, tough. O sige, may iiwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinato ko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga, sir. Pero ito po, yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige, Miss Honey Lynn Sason. Go ahead. Nung nasa sasakyan po ako, nakita sina Ate Ses po nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto, dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas.
Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako na nagagano na po sila, na ang sabi po may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi niya, bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Mahinahon pa po yung pagsabi niya sa akin nun. Tapos po, Sandali. Okay ba? Ano, Pwede ba tanggalin mo yung ano? Mahirap, hindi masyado maintindihan. ano yung sabi, ano sinabing bumaba ka? sabi po niya na na bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Sabi na po sa akin. Wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan ng pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi pa gumana yung pinto nung doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po niya ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, tapos nakita ko po sila na nakaupo na sa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin nung nakatayo doon na ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, napaganto po ako. Tapos sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya gano'n. Sa ko po, ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung pinsan ko po, si Ate Lynn po, positive po siya that time. Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Positive po yun. Kaya po ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po dun sa may pamangkin po kasi ako, mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung kakaupo ko lang po ng sasakyan, may isang lalaking umano sa akin na, ikaw, ka dito. Pinapasok niya po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na kalat-kalat na po yung loob ng kwarto. Yung mga nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po, yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagayan ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw, buksan mo to. Buksan ko daw po yung bolt. Pero hindi ko naman po alam yung password. Tapos po, nung hindi ko, pinipilit niya po sa akin na pabuksan niyo, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos yun po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Binitbit yung buong bolt. Opo, binutbit po. Gaano kalaki? Mga ganito, usong-usong pa nga po sila nun nung paglabas ng kwarto. Ha? Usong-usong pa po. Ano? Usong-usong. Parang tulong-tulong po sila Ilan pagbuhat. sila nagbubuhat? 3 po. Makilala mo yung nagbuhat ng kwan? Makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa akin ng kwarto. Nakilala mo? Opo. Andito ngayon sa Opo. loob ng session hall? Opo. Ituro mo nga kung sino. Sino? Huwag kang mag-alala. Paano dito? Ituro mo. Saan dyan? Ang pangalan? Si Mr. Roy Navarrete po. Nabarete. Sir. Ikaw si Nabarete. Yes, sir. Ano sasabi mo? Sir, wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Ha? Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi basta-basta kung ito, babae ito ha, powerless ito. Mag-akusa sa isang pulis, nandito pa sa harap ng maraming tao. Hindi ito basta-basta. Basta sabihin ko lang sa'yo na powerless itong tao na ito. Hindi ito pwedeng i-coach, hindi ito pwedeng turuan. So, nandoon ka, wala ka. Yes, Your Honor. Wala po ako doon po. Yes, Your Honor. May mga ebidensya po ako, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint kasi po. Kung kayo yun, kayo yung involved doon, kaya siguro hindi nag-responde yung tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station. Hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. No, sir. Ano? Your Honor.
Ako'y Nasaan ka uli? Mr. Navarrete? Saan ka nandoon ng mga oras na yun? Anong date? Sir, nag-ikot po kami sa mga checkpoint po sa Lumban. May mga, po kami, picture po kami dito, sir, na magpapatunay po na nasa Lumbang kami, sir. Check lang sir, anong mga time na yon. Kasi may, Anong oras? Anong araw uli nangyari yun? Exact date, Miss... malayo po yung area, sir, dun sa San Pablo, dun sa Sandali lang. Linawin lang natin mabuti, ha? Miss Sanilin, Po, anong araw yon? August 30 po. August 30. 30, 2021. Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Mga 10. Mga 10 ng umaga. Inabot po ng 10 na po. Around 10 o'clock ng umaga. Opo. Okay. August 30, around 10 ng umaga. Nasaan ka, Mr. Navarrete? base po dito po, nasa Magdalena po kami. Nag-ikot po sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? bakit Bakit base dyan? Bakit Ay, ka pa magbase ikaw. sa binibigyan ng abogado mo? Bakit hindi ka lang magsasagot ng diretso kung saan ka noong panahon na yun? Yes sir, medyo yung time na yung bumalikan mo, malayo na sir eh. Dapat magre-rely ako dun sa kung saan ako sa base sa cellphone ko, sir. Kasi hindi ko na ma-memorize sa tagal dun, sir eh. Your Honor. Sige sir, go ahead. Okay. I'm pretty sure General Carlos or General Cruz will be able to verify all these. Diba? Time, anong assignment, bakit siya nandun? Yes, Your Honor, we can check the actual detail of the Patrolman Navarrete. But right now, sir, I don't have the detail order of Patrolman Navarrete during that time. Kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng diretso, malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing based to dito sa talagang medyo magdududa po kami. Ito pa Sige, po yung kapatid ko, tuloy sir, mo. na pinasok nila may COVID that time. Kaya tiningnan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Ako po yung naka-quarantine nung araw na yun. Kapatid po ako ni Princess Montañez. Okay. So, identify mo rin ito? Kaya kwento ko lang po yung nangyari. Ha? Yung pong nangyari. Yung nangyari? Opo. Tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Tapos maya-maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukhaan ko po yung isa doon. Namukhaan? Opo. Andito ngayon? Opo. Ituro mo kung sino? Si Roy Nabarit po. Nabarite. Opo, Nabarit. So dalawa na kayo nagtuturo kay Nabarite na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, Ma'am Montañez. Mama ni Ces at saka ni Elise. Mami. Opo. Go ahead. Ako din po kasi tinawag niya po ako. Tapos tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito? Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos tinanong niya po ako, pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung niya? Roy, si Mr. Roy Baronet. Nabarite. Opo. Pinapaturo niya yung... Yung vault, pinabubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Tapos? Namukaan ko po din yung mata niya. Ha?
Yung mata niya po at taas niya. So, apat kayo nag-identify dito Opo, kay Navarrete. Yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaking yan. Yan po yung magkasamang Kami po ang magkasama ng Pinapasok dun sa pamangkin ko, master's pinapasok po bedroom. kami sa kwarto. nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. May mga pictures po na talagang grabe yung Ultimo pong baboy, talagang sinaksak nila. lahat po ng gamit namin, 8 kami sa bahay, kinuha kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat walang itinira sa amin. Bag So, ko po, kinuha din nila. Mga ID ko. Doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. 10 cellphone po yun, sir. Diyos ko, halos idinamay pa po nila yung tao. Roy Navarrete, Hindi ko po alam. Yes, sir. ito, 4 na babae ito, nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila, pumuha sa, kinuha ninyo yung si June Lasco. Tapos kanina, yung dalawang magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What a coincidence. Ano tingin mo? Makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukumbinsi mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na Yes. ito, sipalit na kaso ito, ha? Ikaw ang tinuturo ng 4. Tapos yung kanina, 2 magkapatid na yung kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman coincidence yan. Ano ranggo mo? Patrolman, sir. Patrolman. Ilang years ka ng patrolman? Seven, sir. 10 years. 7, sir. 7. 7. Yes, sir. So, anong assignment mo since graduate ka sa pagka-police? Intelligence, sir. Puro intelligence ng trabaho mo. Yes, sir. Since after recruit training mo, intelligence ka agad. No, sir. Mobile driver muna, sir. Mobile. Yes, sir. Tapos intelligence na. Yes, sir. So, matagal ka, 7 years ka intelligence. No, sir. Mga around 5 years, sir. Mga ganun. Hindi siya